Isang mapagpalang araw sa ating mga taga-subaybay. Ako si Zairine Parsad na muling maghahatid sa inyo ng mahalagang kaganapan sa bansa dito sa Pulsong Pinoy. Ang Puerto Princesa Underground River o PPUR sa Palawan ay isa sa mga likas yamang biyaya ng Diyos sa ating mga Pilipino na taas noong maipagmamalaki natin sa buong mundo. Malugod naming ipinapaalam sa inyong lahat na kabilang na sa 28 elite finalists ng New 7 Wonders of Nature ang Puerto Princesa Underground River. Dahil dito, lubos ang kampanya at suporta ng pamahalaan sa global voting para maipanalo ang PPUR. Pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Noy para rito. Our country is truly blessed with natural attractions. From Batanes to Tawi-Tawi, from mountains like Apo to beaches like Boracay, there is no place in the world that can compare to the beauty of the Philippines. As Filipinos, let us tell the world that the Philippines is bestowed with natural wonders that every world traveler should experience. Let's promote tourism in our country and help create a better future for our people. Having just seen the Puerto Princesa Underground River myself, I can honestly say that it deserves to be included in the roster of the world's new 7 Wonders of Nature. This river was carved out of stone by nature. Let us use it to carve out the future for our tourism and the jobs that come with it. But for this to happen, we must all vote. Let's all join together in unity to vote for the Puerto Princesa Underground River. This is our chance. This is our hope. This is our way of doing our part for our country. Vote PPUR now to 2861. And let's make the Puerto Princesa Underground River one of the new 7 Wonders of Nature. Kayo'y nakasubaybay sa Pulsong Pinoy.
Sa isang barangay sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, umusbong ang pangarap ng isang grupo ng mga kabataang nagnanais makatulong sa mga out-of-school youth na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng kahirapan sa buhay. Ang pagpupunyagi ng kanilang samahan sa loob ng maikling panahon ay binigyang pagkilala at parangal ng pinakamataas na lider ng ating bansa. Narito ang Report kay Boss. Sa pakikibahagi ninyo sa inyong mga organisasyon, hindi ninyo ipinagdamot ang inyong oras, talino at talento upang makatulong sa pagtugon sa mga lokal at pambansang suliranin. May pakialam kayo at imbes na magreklamo ay nakikibahagi kayo sa solusyon. Ito ang inspirasyong sinambit ni Pangulong Noy sa mga grupo ng kabataang nagwagi sa ika-8 taong pagbibigay parangal ng Tayo o 10 Outstanding Youth Organization sa Pilipinas. Kabilang sa kanila ang EdRev o Education Revolution Movement ng Santa Maria, Bulacan. Ano nga ba ang EdRev at ano ang naging inspirasyon nila para simulan ng proyektong pang-edukasyon para sa mga out-of-school youth? Papasok na ako noon sa trabaho. Paglabas ko ng kanto namin, nakita ko ang isang grupo ng kabataan na nakatambay lang sa kanto. Pag uwi ko ng gabi, nandun pa rin sila. Kaya since dati akong out of school youth sa loob ng 5 taon, umisip ako ng isang programang magbibigay solusyon sa problemang ito. And then, just in the middle of the year, last year, 35 from 81 learners ay nakapasa ng assessment exam. Out of that 35, 15 ang nakapasa na ng accreditation and equivalency test at siyam mula sa kanila na 15 ay college na ngayon. Naging inspirasyon ko yung mga typical na kabataan na nakikita ko sa labas namin. Kasi sabi ko sa sarili ko, parang ang swerte ko pala dahil nakapag-aral ako samantalang yung ibang kabataan hindi. So, naisip namin na bakit hindi namin pagsamasamahin yung effort namin para bumuo ng grupong yon na layuning makatulong sa mga kabataan. Di alintana ang mga pagsubok at hirap na pinagdaanan ng grupo. Lumalapit kung kani-kanino para lamang matugunan ang pangangailangan ng mga kabataang nais matulungan. Bali po, inilapit ko po sa aking butihing kapitan at agaran po naman na nagtayo po agad kami ng Barangay Task Force for Out of School Youth. Kasi nakita po namin na maganda yung programa kaya po agad na aksyonan ng sanggunian. Kaya kami po ay 100% na sumuporta sa kanilang mga programa at nakita po namin na kinakailangan kasi lumalaki na po yung bilang ng mga out of school youth sa aming barangay. Bilang kabataan, kami po ang nangunguna sa paghihikayat ng mga kapwa naming kabataan para maging isa at kabilang sa isinusulong nilang third batch. Napag-usapan po namin na komo nga po nag-partner na ang Education Revolution at ang Sangguniang Kabataan. Napagkasunduan po namin na ang natitirang pondo ng dating SK ay ilaan na po sa pagpapagawa ng training center. Sa pakikipagtulungan ng samahan sa programang Alternative Learning System ng Department of Education, nabigyang puwang at pagkakataon ang mga kabataan ng Barangay San Jose Patag na makatapos ng high school. So yung Alternative Learning System ng DepEd, ito po yung isang bureau ng Department of Education na kung saan binibigyan po natin ng chance yung mga out-of-school youth, out-of-school adults, to provide them quality education. Ito po yung sagot sa Education for All ng 2015 ng Department of Education na kung saan ang vision po 2015 hindi lang naman po mawala kundi
mabawasan po yung mga out of school youth na kung saan napakalaki na po ng populasyon ng out of school youth sa ating bansa. Nagsilbing partner din ng EDREV ang Rotary Club at pribadong paaralan tulad ng Immaculate Conception International sa pamamagitan ng Adopt a Barangay program para sa kanilang Education Crave Project. Nagbahagi din ng tulong ang mga estudyante sa pamamagitan ng pangangalap ng mga second-hand books na magagamit ng mga mag-aaral. Education movement na ito ay bahagi ng NSTP, no? Yung NSTP ay bahagi naman ng curriculum ng bawat mag-aaral sa mga paaralan, colleges and universities. Kaya naisip namin sa 3 components, dito lang kami pwedeng pumasok sa literacy program. At dito, ang aming programa ay upang turuan ang mga out-of-school youth na nandun sa Barangay Patag upang kahit papano ay magkaroon sila ng kaalaman sa pagbasa, sa pagsulat at sa numeracy. Kaya ang nangyari, ang aming mga NSTP na estudyante ay pumupunta ron every Sunday. Kasama rin dito ang mga volunteer na faculty na upang sila ang mamuno sa pagtuturo sa mga bata. Since na alam ko naman na hindi lahat ng mga kabataan kagaya ko may pagkakataong makapag-aral. At alam ko na kahit sa ganong paraan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga libro, kahit na yung mga taong ito na wala silang kakayang makapasok sa eskwelahan, sa pamamagitan ng mga librong isinare ko, magkakaroon sila ng kaalaman. Kaya na-inspire ako talagang tumulong sa programang to kasi alam ko na kahit hindi ko sila matutulungan financially, sa pamamagitan lang ng mga librong yun, may bibigay ko sa kanila yung part na kaya kong ibahagi para sa kanila. Hindi naging madali para sa Education Revolution Movement ang maghikayat ng mga kabataang nais makapagpatuloy ng pag-aaral dahil na rin sa iba't ibang estado ng kanilang pamumuhay. Opo, mahirap din kasi yung lalo na yung mga magulang. Yung one time nga, nagbahay kami, tapos may kinatok ako, sabi ng magulang. Eh di yun, inikayat ko yung anak. Kaso kumontra yung magulang kasi sabi niya, nagtatrabaho yung anak niya para sa pamilya nila. Paano kung mag-aral yung anak ko sa programa namin? Sino nang magtatrabaho para sa pamilya namin? So, mahirap din i-convince yung mga magulang. Kahit gusto ng mga bata, kahit anong gawin namin, hindi namin sila napipilit. Nung una, medyo silang tanggapin, dahil unang-una ang hirap hanapin yung mga batang wala sa paaralan, no? Unang-unang nahihiya sila. Nahihiya silang pumasok dahil may edad na. Yung iba naman merong pamilya na kailangan pagtuunan din ng pansin. So, ang ginagawa na lang ng alternative learning system kasama ang EDREV, no, yung availability ng bata ang sinusundan namin. Yung kung ang bata ay available ng hapon, sa hapon namin sila pinapapasok. Kung available sila ng Saturday, Sunday sila papasok. At sa mata ng mga kabataang natulungan, bakas ang kasiyahang dama, pati na rin ng kanilang mga magulang. Noong una po, sa totoo lang wala na po akong planong mag-aral. Kasi nung nahinto po ako sa pag-aaral, nagtrabaho na po ako. Hindi ko iniisip na kung gaano kahalaga edukasyon sa akin. First year high school lang po ako nung ma-stop ako. Dahil na rin po sa kakulangan sa pera at sa layo namin sa school. Nung una po, hindi pa po ako nagde-decide. Pero na-realize ko kung gaano kahalaga edukasyon para sa akin kasi may baby na ako. Naisip ko na paano ko po ituturo sa kanya ang kahalagahan ng edukasyon kung ako mismo sa sarili ko hindi ko napatunayan yun. Siyempre, proud ako sa kanya. Kasi kada siya magtatanong sa akin pinupush ko talaga siya Sabi niya, parang nag-aalanganin siya kung papasok siya, kung sagutin niya yung offer na ganong oras. Sabi ko, sige. At pagkakataon mo na yan para makapagtapos. Nagpapasalamat po ako ng marami. Kay Kapitan Cesar Nepomuceno kasi po siya yung nagbigay ng daan para mabuksan po yung programang ito. Sa totoo po niyan, 4 na beses na po ako nagpabalik-balik sa San Vicente Elementary School. Pero tuwing mag-i-enroll po ako, sabi nila tapos na daw ang exam. Kaya nung magkaroon po ng programa dito sa lugar namin,
hindi na po ako nagdalawang isip na mag-enroll. Samantala, di lamang mga out-of-school youth ang nakumbinsin ng EDREV, pati na rin ang mga may edad na. Tulad na lamang ni Ate Anding na patuloy na umaasa na makakatapos siya ng high school. Kahit hindi ako nakapasa dun sa EDREV, yung willing akong tumulong dun sa mga kabataan na sumasama ako sa mga youth, sa kagaya nila, Kim, nila na sumasama ako sa kanilang pumunta kung saan lugar para magikayat ng mga kabataan na hindi sila nakatapos ng pag-aaral, inikayat namin sila na dahil kasi di ba naman kahit na at sinasabi ko din sa mga kagaya ko na may edad na hindi hadlang ang edad natin para makapag-aral na muli. Sa pagkakapanalo ng grupo bilang isa sa 10 outstanding youth organization ng National Youth Commission, paano nga ba sila nakasali? At paano nila ito pinaghandaan? We visited the website of the National Youth Commission last year at nakita namin yung pinopromote ng Tayo Foundation na magkakaroon ng national competition upang i-recognize yung mga youth organization sa buong Pilipinas. Actually, sa Tayo Foundation naman, yung mga sumali doon na 170 plus youth organizations, naniniwala akong walang talo sa amin. Hindi man sila nakapasok sa national competition, but I do believe na lahat ng mga kabataang naniniwalang mayroon pang pag-asa para sa isang bagong Pilipinas, lahat tayo ay panalo. At sa hamong binitiwan ni Pangulong Aquino na maging kabahagi ng solusyon, hindi ng problema, sagot ng grupo, patuloy naming tutulungan ang mga programa ng pamahalaan, palalakasin ang kahinaan o anumang kakayanan ng pamahalaang mai-provide na serbisyo sa ating komunidad at patuloy kaming tutulong sa abot ng aming makakaya kahit ang mga college students namin ay umabot pa ng stage na sila ay professional na. Ang sinimulan ng Education Revolution Movement ay di lamang isang adhikaing pumukaw sa kamalayan ng mga out-of-school youth and adults para magsikap na mag-aral. Bagkus ay isang gabay at inspirasyon sa iba pang grupo ng mga kabataang nais simulan ang pagbabago sa lipunang ating kinabibilangan. Nagbabalik ang Pulsong Pinoy. Kilala ang Pilipinas na may malalim na pananampalataya sa relihiyong Katoliko mula nang dalhin ng Espanya ang Kristyanismo sa bansa higit 400 taon na ang nakalipas. Isa sa mga patunay dito ang debosyon ng mga Pilipino sa batang imahe ni Jesus tulad ng pagmay kapistahan ng Santo Niño dito sa Tondo Church. Para sa kultura at kasaysayan, narito ang isa pang malaking pagdiriwang para kay Santo Niño. Sakit at kusog, ha! Bitsinyo! Bitsinyo! Kanang magsahulog, ha! Sinulog, ha! Sakit at kusog, ha! Bitsinyo! Bitsinyo! Kanang magsahulog, sinulog. Ang sinulog ay tinaguriang isa sa mga pinakaingrande at pinakamakulay na kapistahan sa Pilipinas. Taon-taon itong ginaganap tuwing ikatlong linggo ng Enero sa Cebu para parangalan ang Santo Niño o ang Batang Hesukristo. Ang ritual ng pagsasayaw ay para alalahanin din ang paganong nakaraan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ipakilala ang Kristyanismo.
May mahaba at makulay na kasaysayan ang pista ng Sinulog. Mula nang inihandog ng Portuges na manlalayag na si Ferdinand Magellan ang imahe ng Santo Niño kay Amihan, asawa ni Raha Humabon, hanggang sa kinagisnan na nating uri ng pagdiriwang nito. Isang malawak at iba't ibang paligsahan ang isinasagawa sa Sinulog Festival. Ilan dito ang Search for the Festival Queen, Puppeteers Contest, Visual Merchandising Contest, Photo Contest at Short Film Festivals. Ang sentro naman ng selebrasyon at pinakaaabangan ng lahat ay ang Sinulog Grand Parade. Dito makikita ang mga grupo ng mananayaw na mula rin sa mga karatig na lalawigan ng Cebu. Kasama pa sa parada ang mga makasaysayang lugar at iba't ibang tourism landmarks na isang napakahalagang bahagi sa promosyon ng kapistahan. Higit ding popular ang okasyong ito sa mga banyaga at mga Pinoy na dumarayo sa Cebu. Gayon din sa mga dayuhang nag-aabang at nanunood sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod sa patunay na likas na masining ang mga Pilipino dahil sa Sinulog Festival, isang simbolo rin ito ng matibay na paniniwala sa Kristyanismo ng mga Pilipino. Tanang magsahulog, Sinulog. Ngayong Pebrero ay idinaraos ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang buwan ng sining. Kaugnay dito, iniimbitahan ko kayong makiisa sa iba't ibang programa at aktibidad na inihanda para sa okasyong ito. Muli na naman pong lumipas ang 30 minuto ng ating pagsasama. Pero bago matapos ang ating programa, nais ko munang anyayahan ang lahat na bumoto para sa Puerto Princesa Underground River by texting PPUR to 2861. Kung gusto po ninyong bumoto ng higit isa, you may text PPUR 7 for 7 votes or PPUR 15 for 15 votes and send it to 2861. Maaari rin kayong mag-log on sa www.new7wonders.com para sa online voting. Para sa iba pang mga detalye, please visit www.puerto-undergroundriver.com. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo dito sa Pulsong Pinoy.